Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back to Yad's Toolshed. So, we're back again and meron na naman tayong i-unbox dito. Ito yung 2000 watts na toroidal transformer or inverter. Ito ay hindi hybrid, however, may kasama itong solar charge controller na MPPT solar charge controller na merong 60 amps na capacity. So, this is the second or third time na bumili tayo ng ganitong inverter para sa mga setup natin at sa mga ini-install natin ng solar. So, maganda ito dahil na-testing na natin. Yung una na video na ginawa ko nito ay yung pinadala natin sa island of Masbate. At ngayon ay gamit na gamit niya na. So, shout out sa iyo, Sir Judy, sa iyong solar setup. Good luck at keep in touch sa mga any possible questions in the future na pwede mong itanong sa atin. So, ngayon, meron na naman tayong another one bago at i-install natin to dito sa ating power wall dahil yung luma natin na Snady na 2000 watts ay itatabi muna natin at papahingahan and also ay mag-a-upgrade tayo. So ito yung napili kong inverter na toroidal inverter. Bubuksan natin and also ang gagawin kasi natin, papalitan natin yung sa power wall natin dahil mag-a-upgrade tayo. Pero still magiging 12 volts pa rin yung setup natin. So, inisip ko kasi na mag-upgrade sa 24 volts but unfortunately maraming maaapektuhan na mga appliances na 12 volts. So, yun ang mahirap. Kung nag-umpisa tayo sa 12 volts, maraming mga maaapektuhan na appliances and mga lightings na gumagana lang sa 12 volts. So, I decided to remain sa 12 volts pero magdadagdag lang tayo ng battery. And gagawin nating 604 AH dahil yung ginagamit natin ay 302, so magdadagdag tayo. Anyway, going back to this video. So yan, ito yung mga kasama niya. Dati lang may mga bracket siya, tornilyo at yung cable niya na red and black pero dalawang dalawang cable at malaki din siya. So maganda ang cable nila dahil dinoble. Dito yung exhaust and yung yung specs dito sa ulian sa parting ibaba ng inverter ay i-check din natin kung dati lang. So yan, nandito yung AC input niya, yung neutral, live at ground. Dito rin yung output sa rightmost and yung negative and positive na lalagyan ng battery and the exhaust fan. Malaki yung exhaust fan ito. So massive at malakas ito dahil kung typical na mga consumption lang naman sa bahay mo, kung hindi naman umaabot ng 1,500 watts to 2,000 watts yung consumption mo, this is more than enough. At malakas din ang toroidal inverter nito. Ang toroidal coil nito sa loob ay malaki. So para makita nyo, later on bubuksan natin. Ngayon dito sa kabila, sa gilid, meron siyang AC input and output. So maganda at meron na siyang built-in breaker para ipa-plug nyo na lang yung ating mga gadget dyan and appliances. So buksan muna natin at i-forward na lang natin yung video. Tingnan natin yung loob, ganun, kasi pag may napopurchase tayo, binubuksan ka agad natin yan. Regardless kung ano pa man ang mawawala sa niya, sa warranty, it's okay. Ay importante makita natin yung loob. Let's cut the video. Okay. So dito, yung nasa ibabaw lang ng mga tornilyo ang tatanggalin nyo. And ingat lang kayo dahil may nakakonect dyan sa board, sa takip niya, baka mabunot. So ito yung loob niya. Simple as that. Ito yung toroidal na coil niya. And dito yung board, may mga relay siya dyan, 4 na 30 amps na mga relay. So meron din siyang mga capacitor
MOSFET, at yung ilalim di na natin mabubuksan. Dito sa gilid yung breaker and yung mga terminal sa input and output. So ganito lang kasimple. Meron siyang dalawang heating element dyan sa ilalim, di masyadong makita. Anyway, yan yung loob niya. So malinaw na walang solar charge controller. Usually nasa gilid yan. So dito wala. Kaya natural na inverter lang to. Pero 2000 watts na inverter. Okay, so ibalik na natin, and ang gagawin natin dito, by the way, bago ang lahat, sukatin muna natin para dun sa iba na nagsa-size up. So ito ay 17.5 17 inches and 5 centimeter more or less. At dito naman sa width niya, yan yung haba niya. Ito yung lapad niya is almost 12 inches and 3 centimeter. So para makita nyo lang, and kung para ma-size up nyo para sa power wall nyo, para ma-estimate nyo yung size niya, dahil malaki ito, at yung kapal niya naman dito ay maabot siya ng 5 inches, mahigit kumulang. Anyway, ilalagay ko na lang sa screen yung exact na dimension niya para sa reference nyo. So okay, ang gagawin natin dito ay pakabalik natin ay i-install natin to sa power wall para matesting natin kaagad, para kung may problema ay ma-notify kaagad natin yung seller. So ito namang solar charge controller ang bubuksan natin. So isang seller lang ito, kaya kasama na yung MPPT solar charge controller na 60 amps. Ito ay Samdon din. And yung link ng store ay ilalagay ko dito sa screen or maybe sa description box, at verify nyo na lang. Hindi naman po tayo nag-i-endorse nito. We are also like consumer like you. So sinishare ko lang. Kung gusto nyo, i-contact nyo yung seller, at mas maigi kung ma-scrutinize nyo din yung yung store nila, para makuha nyo rin yung legit na store na mapagbibilhan nito. So ngayon, buksan natin tong solar charge controller, at ito yung match na solar charge controller sa kanya. Anyway, pwede rin kayong gumamit ng iba, or kung meron na kayo, pwede rin yung gamitin yon. Wala namang problema yan, as long as na alam nyo yung settings kung paano siya sineset up. So ito yung solar charge controller nya, na Samdon din. So uniform sila, parehas yung kulay, parehas yung parang maliit na inverter lang, pero solar charge controller ito. So dito nakikita natin yung yung mga bracket nya, and also yung sa nya, sa front nya, yung screen. Dalawa lang ang pindutan dyan. Dito sa baba, simple lang, yung battery, yung DC load, at yung solar panel slot. So yan, dito sa gilid yung specs nya, kung ano yung kaya niyang dalhin or i-drive. So dito lang ito, more or less nasa 860 watts lang na solar panel ang kaya nito. Anyway, nag-a-adjust naman yan. So pwede nyong gamitan ng medyo mataas-taas pa dyan, or medyo mababa. Now, nandito na rin lang tayo. Buksan na rin natin siya para makita din natin yung loob niya. Okay, cut muna natin yung video para hindi masyadong humaba. Okay, so ito yung loob ng solar charge controller. Yan, fresh from the pot, bagong bukas. Yan yung board niya, and meron din siyang dalawang heatsink, at yung monitor niya dyan sa tabi, maraming capacitor, and yung connector. So dyan nyo ilalagay, i-insert yung sa input and output. Okay, meron siyang plastic na cover, plastic, at dalawang heatsink. Okay, so much for that. Yan, may plastic siya. Siguro nilagay dahil para ma-contain yung yung hangin galing sa taas, para solely ay may focus lang talaga dito sa dalawang niya, heatsink niya. Okay, pwede rin. So yan,
Ganun lang kasimple yung solar charge controller. At later on, i-discuss natin yung pag-set up ng parameters nito. But for now, uunahin natin na i-install yung ating inverter. At gagamitan natin siya ng dati lang munang solar charge controller na SRNE na 60 amps. Yun lang muna ang gagamitin natin sa kanya. And then later in this video, maybe in the future, ay ito namang solar charge controller ang ilalagay natin para ma-set up natin yung parameters niya. So just bear with me, and to this video, to this channel, subscribe lang po kayo dyan para sa mga future content na ipapalabas natin in the future. So install na natin siya para makita na natin yung performance ng ating solar inverter na Samdon. Okay? Okay, na-install na natin. Inabot tayo ng ilang oras. Anyway, kinat na lang natin yung video para hindi masyadong humaba ang video natin. So dito meron tayong 302 na prismatic cell, may dalawang balancer, yung BMS natin at 300 amps. So yan yung battery natin na ginagamit, and as of now ang kino-consume natin is 1,100 plus na wattage yung consumption na ginagamit natin ngayon. And yung charging natin from our solar panel, yan napakababa, 6.9 amps lang, 6.98 yan. Napakababa dahil makulimlim yung panahon. However, kayang-kaya po ng natin. Yan yung battery natin, 12.6 volts. So, palobat na siya. At yung consumption natin is 1,100 plus. At kayang-kaya ng Samdon inverter natin. So, naka-battery priority tayo. Tingnan natin yan. Naka-D3 battery priority mode. So, walang connection yung natin dyan, yung grid. So solely naka-dependent siya sa battery. So okay, dito ito yung natin, walang consumption yung sa natin grid, 2 point something watts lang. So wala tayong hinuhugot dyan sa natin, sa grid tie natin. At solely yung battery lang ang gumagana at nag-susupply ng 1,100 watts mahigit sa ating consumption sa baba. Siguro washing machine and nagra-rice cooker, kaya mataas. So ito yung ating battery na prismatic cell na 302 Ah, at meron tayong shunt dito na 300 amps na shunt, and yan yung consumption. So later on, pinaplano ko na kumuha pa ng isang battery na 302 at i-parallel connection para magkaroon tayo ng 604 mahigit kumulang na setup. Okay, so yan, na-testing natin yung Samdon at okay naman so far, and maybe some other day ay dadagdagan pa natin yung load na yan dahil wala na tayong makuhang pang dagdag dyan, kasi wala na tayong makuhang pang discharge. So gumagana na lahat ng appliances sa baba. So anyway, kahit mababa yung charging natin ay gumagana pa rin at kayang-kaya pa rin ng ating Samdon. So sana tumagal ang Samdon na ito, and sana magkaroon kayo ng idea kung paano siya ginagamit and paano siya gumagana. So yan, hanggang dito na lang po. Again, maraming salamat sa pagtatangkilik ninyo, at see you all sa next video natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Take care guys, always. God bless. Bye.